So it's 2021. Happy New Year. So as we start another year, the question is, how do you feel about this new year, 2021? Are you excited, happy, anxious, afraid? Alam niyo po, sigurado ako, halo-halo po ang mga nararamdaman natin as we enter into this year 2021. Because we have a lot of questions. Questions like, will this 2021 be better than 2020? Will it give us a better life this year? Will it be kinder to us than 2020? And all of these questions ay napakahirap ding sagutin. Because we are simply starting. Pero para sa akin, let us focus on the things we are in control. And let us focus ourselves on the correct attitudes or virtues o mga mindsets that we should possess as we enter into this year 2021 para kahit ano pa naman ang mangyari ngayong taon na ito, as long as we have these attitudes with us, these virtues with us, alam ko, kahit magiging mahirap ang taong ito, we will be able to overcome all of this if we have these virtues with us. And the first is the virtue of entrustment. The capacity to entrust or the capacity to surrender everything to God. Alam niyo kung meron sana tayong natutunan ng 2020 is, yes, we always would like to be in control, to be in charge. Dapat akong bahala, ako ang gagawa ng solusyon, ako ang boss, ako ang may kapangyarihan sa lahat. And we tend to depend so much sa mga kakayanan natin, sa mga kapangyarihan natin, sa talino natin, sa galing natin, sa sakripisyo natin. Yes. But 2020 reminded us, we are not actually in charge. We are not actually in control. Because God is in charge. God is always in control of everything. Kaya ngayong 2021, let us start this year with an act of entrustment, with an act of surrender to God. Na ang dasal sana natin, Lord, hindi po namin alam kung ano ang mangyayari. Hindi po namin alam kung ano ang kahihinatnan ng taong 2021. But whatever it is, we surrender. We entrust this year to your power, to your providence, to your kindness, to your generosity. Ibig sabihin, yes, there are things we can do. We can still go to work. We can still go to our business, go to school, fulfill our responsibilities, pero sana babaguhin na rin natin yung kaisipan natin na hindi naman talaga tayo ang in control, hindi naman talaga tayo ang boss ng lahat, hindi naman talaga tayo ang in charge. Now we recognize in all of this, God is in charge. God is in control. We place everything in God's power. We entrust everything to Him. And we surrender this 2021 to Him. The second attitude that we should possess this year 2021 is the capacity to be sensitive. The capacity to feel for others. Yung kakayanan nating makiramdam
sa mga pinagdadaanan, mga pangangailangan, mga hinaing ng ibang tao. And this is what we have experienced this 2020. No? Bakit? Can you just imagine sa dinami-dami ng mga nangyari sa taong 2020? We have Taal, volcano eruption, we have this COVID pandemic, we have yung mga kalamidad na sumalanta, sunod-sunod po yun. Ang dami pong naghirap, ang daming nawalan ng hanap buhay, tirahan, mga mahal sa buhay. Pero ang tanong at the end of the day is, nararamdaman mo ba? Are you able to feel for them? Are you able to feel with them? Are you able to feel their pain, their loss, their suffering? Yun ang malaking problema. Dahil, yes, nakikita natin ang mga nangyayari at mga hirap ng mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo, mga nabiktima ng COVID na ito. Pero ang tanong, meron bang kirot sa puso mo? Nalulungkot ka ba? Do you feel their pain? Do you feel their loss? Yan ang problema eh. Yung sarili lang kasi natin. Ang kadalasan na pinapansin at naiisip natin. Ang importante kasi sa atin, yung nararamdaman natin. Yes, it's correct. To be able to feel our pain, yes. To be able to feel our loss also, our suffering. Pero at the end of the day, may mas mahirap ang pinagdadaanan. May mas mabigat ang pinapasan kesa sa atin. And we should have the capacity to be sensitive enough to feel with our brothers and sisters around us. Hindi yung ang dami na ngang naghihirap, ang dami na ngang may pangangailangan, ang dami na ngang may pinagdadaanan, ang dami nang nawalan ng mahal sa buhay, sarili pa rin natin ang inaatupag natin. Kung ano pa rin yung gusto natin, kung ano pa rin yung nararamdaman natin. Ngayon, syempre makiramdam naman tayo sa ibang tao. Pakiramdaman naman natin yung bigat na dinadala nila. And that is a good virtue we should possess this year 2021. Na yung mga pinapasan, nararamdaman, bigat o pinagdadaanan ng mga kapatid natin, let us be sensitive enough. Let us have that capacity to feel how they feel or what they feel. And let us be in solidarity with them. The third virtue that we should possess this year, 2021, is being contented. Alam nyo, isang nakakalungkot na madalas nating naririnig sa mga kababayan natin o sa ibang tao is, we have a lot of complaints. We have a lot of murmurings. Kumbaga, ang dami nating mga inirereklamo sa buhay. But alam nyo, to be always complaining is a sign you are not contented with what you have. Bakit? Siyempre, kung kontento ka, bakit ka pa magrereklamo? Kaya nga, ito sana yung ma-develop nating attitude. Let us look at our blessings. Let us count our blessings. And let us be contented with that. Hindi yung meron ka na nga, reklamo ka na pa rin ng reklamo na konti. Binigyan ka na nga, reklamo ka pa rin ng reklamo at gusto mo iba yung ibibigay sa iyo. Parang hindi ka nakukontento, parang hindi nagiging sapat ang lahat para sa iyo. But now this year, alam nyo, kung meron kayong pangangailangan, mas maraming may pangangailangan kesa sa inyo. Merong wala sa inyo,
mas marami ang wala sa iba. Kaya instead of complaining about the things you do not have, or hindi sapat yung naibibigay sa inyo, or hindi sumasang-ayon sa gusto ninyo yung mga nakukuha ninyo, instead of complaining and grumbling, be contented with what you have. Whatever you have comes and flows from the goodness of God, from the generosity of God. Kaya sana, matuto naman tayong makontento sa buhay. Whatever you have, be grateful for them. Another virtue that we should possess, or attitude that we should carry, is discernment in prayer. Kung napansin po ninyo, pinagdugtong ko po yun. Discernment in prayer. Deciding in prayer. Making decisions in an atmosphere of prayer. Dahil ngayong sinisimulan po natin ang bagong taon, alam ko po marami po tayong kailangang pagdesisyonan. We will have to make decisions not only at the start of the year, but also as we move on, no? And we are always faced with decisions every single day. Pero ang pinakamagandang tanong is, whenever we decide, where is God in these decisions? And when we decide, do we decide in an atmosphere of prayer? In short, sa tuwing nagpapasya po ba tayo, sa tuwing nagde-desisyon tayo, may panahon ba tayong magnilay? May panahon ba tayong magdasal bago tayo magpasya? Kadalasan kasi, pag nagpapasya po tayo, tinitimban lang natin ang mga advantages, disadvantages, pros and cons. Yes, it's very good. Pero kadalasan, nakapagdesisyon na tayo, and yet, we didn't even pray before deciding. So at the end of the day, in our decisions, we always have to ask, what role does God play in our decisions? Baka naman sa mga desisyon natin, wala ang Diyos doon at hindi man lang tayo nakapagdasal. So that is one thing we can learn, and we should practice this year 2021. Whenever you decide, when you are about to make a difficult decision, pray. Spend time for reflection and then decide. At sigurado po ako, any decision made in prayer is always the best decision. And finally, na pwede nating pagtuunan ng pansin ngayong 2021 is build and deepen personal relationships. Well, napansin naman po natin, no? Ngayong pandemic, naging uso ang mga online, virtual. And ang problema kasi doon is we have substituted personal relationships with virtual ones. Kaya nga, yun ang nakakalungkot kung minsan yung mga relationships na natin, nananatili na lang sa online, sa Facebook, sa Instagram, sa Messenger, sa video calls. Yes, they are very helpful, specifically at this time of pandemic. Pero alam nyo, we can still build and we can still deepen our personal relationships. Like for example, sa bahay po natin, napakahirap naman na kahit sa loob ng bahay, ay yung mga personal relationships natin ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Bakit? Kasi yung mga mag-anak, pag nasa bahay, walang ibang inatupag kundi manood ng TV o mag-cellphone, mag-Facebook, may mga sarili-sarili o kanya-kanya nga silang mga cellphone, di ba? So sa bahay pa lang,
Sana yung mga magulang, yung mga anak, when you are at home, spend time na magkwentuhan naman kayo. Magkumustahan kayo. Mag-usap-usap kayo para alam nyo kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa inyo, kung ano yung mga problema ninyo, kung ano yung mga struggles ninyo, kung ano yung mga pwede nyong gawin para mapalalim pa ang inyong mga pagsasama. At hindi lang sa loob ng bahay, for example, sa trabaho. Kahit naman medyo stricto ang distancing po natin, but we can still deepen our personal relationships with other people, our workmates, our friends, our relatives. In short, wala pong substitute ang personal relationship. Hindi po yan pwedeng i-substitute ng online or virtual relationship. The best relationship will always be personal relationship. Personal contact. Personal commitment. Hindi lang sana nananatili sa internet ang relasyon po natin sa isa't isa, kundi yung mga relasyon po na meron tayo ngayon, patibayin po natin, patatagin natin, pahalagahan at pangalagaan ang mga relationships na ito. Lalong-lalo na ngayon po na hindi tayo nakakalabas, no? Hindi po tayo nakakagala, hindi natin magawa yung mga normal na ginagawa natin. And alam nyo, kung meron tayong pwedeng paghugutan ng lakas ng loob at inspirasyon, will be our relationships, our family, our relatives, and our friends. Pero paano kung walang personal na aspeto ang mga relasyon na ito at nananatiling virtual na lang? Siyempre, hindi siya ganun ka-effective sa atin. So ngayon, 2021, kung the past few years, napapansin po ninyo na ang relasyon ninyo ay nananatili na lang sa internet, now is the year that you have to build and deepen your personal relationships, especially with people who are close to you. Kung kayo po ay tatanungin, in this 2021, ano naman kaya yung mga virtues or values or aspeto na pwede nating pagtuunan ng pansin as we start this 2021? Father Xavier po ito mula sa dasal at pagninilay, at sana ngayong 2021, wag po kayong magsasawang suportahan ang ating YouTube channel, at sana dumami pa at lumaki pa ang ating community. And may this 2021 be filled with blessings for all of us. Muli, God bless us all and Happy New Year. Together we inspire.